Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi sa kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay anupat naging usap-usapan sa buong kabululan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Pag nakatumingin lang kayo sa akin, nakagilid na. Kayo, no? Sino sa inyo ang walo na Hallelujah. araw ang wow? Isa na lang, Father. Minsan natatawa ako ngayon sa social media kasi may mga picture ng mga pare na nakita nyo yun? Magang-maga pa o ano ng klase ng mga mata kasi kulang at sa tulog. Hayaan mo, isa na lang ang Father, no? Isang tulog na lang, no? Bukas, last na, at magdiwag na tayo ng Pasko. Ngayong araw na ito ay maganda na naman ang itinuturo ng Panginoon sa atin, no? Lalo-lalo na patungkol sa pagbibigay ng pangalan sa isang tao. No? Narinig po natin, no? Isinilang na ang anak ni Elizabeth ng pangalan Juan. Paano siya binigyan ng pangalan? Ito yung binigyan ng parang highlight sa Ebanghelyo ito. Bakit ba? Kasi nung kapanahunan kasi ni na Zacarias at Elizabeth, ay kapanahunan ni Jesus, ang ipapangalan talaga sa bata, sa anak, ay either pangalan ng tatay, pangalan ng tiyuhin o tiyahin o sino na parang kabahagi lang sa mga angkan na iyon. Kaya ngayon, maraming namangha, bakit po Juan? Kasi dapat si Zacariah ang ipapangalan kasi lalaki. Ngunit Juan ang bibinigay ni Elizabeth at ni Zacarias. Ano ba ang kahalagahan pala ng pangalan? Alam niyo, ang pangalan sa kapanahunan ni Jesus ay napakahalaga dahil ito ay nagbibigay pagkakilanlan kung sino siya.
the identity of the person. At ito din ang nagbibigay kung anong misyon mayroon ang taong ito na may pangalang ganito. At ano ba ang iyong patutunguhan balang araw sa pamamagitan ng pangalan. Kaya ganun ka-importante ang mga pangalan na ibinibigay natin sa isang tao o sa isang bata. May kwento ako sa inyo. Mahilig na kayo sa kwento kasi pala kwento na ako, di ba? Oo. May isang pare ko na magbibiniyag. 2 po na bata ang bibinyagan. Nung tinanong na ng pare, Nay, Tay, ano pong ipapangalan natin sa bata ninyo para sa pagbinyag? Sabi ng nanay, Father, ang papangalan po ng bata ay cellphone. Sabi ni Father, cellphone? Bakit cellphone? Kasi mahilig po kami, Father, na ikukumbay ang pangalan ng tatay at ni nanay. Ano bang pangalan ni nanay? Si Maricel. Anong pangalan ni tatay? Si Alfonso. Kaya, pagpagsamahin, cellphone. Sabi ni Father, sige naman. Parang maganda naman ang explanation. Sige, sa kabila naman, anong ipapangalan sa batang ito? Sabi ng nanay, charger. Charger? Bata na natutuwa. Sine. Charger? Bakit charger? Kasi Roger. po, ganun din, mahilig kaming kumbay ang pangalan ng naming mag-asawa, Father. Ako ay pangalan ko ay si Charmaine. Ang pangalan naman ng asawa ko, Father, si Roger. Kaya, Charger. Maya sabi ni Father, teka, okay, magantay kayo ng mga 1 oras ha, kasi mahina ang signal. Naglo-loading pa. Minsan, ginagawa natin parang paglaruan ang pangalan, di ba? So, mayroon pang isa. Okay lang sa inyo? Yes. Papabinyag, ganun din. Kasi pag binyag doon, tinatanong ng pare anong ipapangalan. Anong ipapangalan ng inyong anak? Sabi ni nanay, Toyota. Sa daming pangalan, bakit Toyota pa? Kasi Father, itong anak na ito ay pangatlong anak namin, puro po babae. Ang panganay si Mercedes. Ang pangalawa ay si Celeste. Kaya ang pangatlo, Toyota. Father, grabe. Sobra kayo ka-high-tech. At sabi ni Father, sige, anong gusto niyong gamitin ko sa pagbinyag? Holy water o gasolina? Kasi baka hindi tatakbo. Parang nagbibiro tayo, pero dapat ko hindi ganon. Ngayon, ang hirap-hirap bigkasin ng mga pangalan. Hindi ko alam kung saan kinukuha. Tama ba? Oo. So ito yun na sana marami kasi magsasabi, Father, hindi naman pwede na ipangalan sa anak, Juan Pedro, yung mga dati Pablo. Kasi parang antik naman yan, Father. Sige na nga. Pero huwag naman din. Kasi napakahalaga ang pangalan. Nung nasa misyon pa po ako, kinukorek ko talaga ang mga sakristan. Kasi kanya-kanyang ipinapangalan sa kanila. Yung tawag natin palayaw, di ba? Kasi ang binigay na pangalan sa isang sakristan ay Apyot. Pero ang tunay niya na pangalan ay Gerard. Ang layo. Apyot. Bakit naging Apyot? Tapos yung isa naman, yung sakristan ay Tuko. Pero ang pangalan niyang tunay ay Lawrence. Ang layo. Kaya sabi ko, habang nandito ako, kung ano ang tunay niyang pangalan, yun ang gagamitin natin. Siya si Gerard, hindi na si Apio. Siya si Lawrence, hindi na si Tuko. Kasi iba pong sasabihin, bakit ang mukha ba niya parang Tuko? Hindi naman po Guwapo-guwapo nga ng bata na yun no? So, ganyan po, matuto sana tayo. Kahit pagbibigay ng quote-unquote label sa inyong mga anak, bugoy. No, alam niyo sa Cebuano, parang hindi maganda yung tawagin kang bugoy.
Kaya kung isang beses narinig ng mama ko yung isang parang konduktor sa bus, tinawag kami, "Bugoy, halika Bugoy." Ay, galit si mama. Hindi yan Bugoy ang anak ko. Dodo ang pangalan niya. At alam niyo ba ang meaning ng Dodo? Secret. Favorite ng mother. Or maliit na lalaki. No? Okay, anyway. Yung Ang pala. pangalan kasi Juan, bakit importante? Ano ang pangalan? Anong kahulugan ng pangalan Juan? Ha? God is gracious. Na ang Diyos ay mapagpala. Dahil si Zacarias at si Elizabeth ay matanda na, nagnanais na magkaroon ng anak. At dahil ang Diyos ay mapagpala, binigyan sila ng anak. Yun ang ibig sabihin ng Juan. Ano ang ibig sabihin ng Jesus? Go. Ha? The Lord saves. Magliligtas ang Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Pag hindi nyo alam, hindi ko kayo binigyan pamasko. Okay? Anong meaning? God is with us. Diba? Paulit-ulit yan, mga nakaraang pagbasa natin. Ano ang ibig sabihin ng anghelo? Si Father Angel. Ha? Eh, siyempre, anghel, pero walang pakpak. Diba? Ano pong pakpak pa si Father Angel, pero napaka-anghel ni Father Angel. Tama? Oo, napakabait. Yan ang kaibahalagahan ng pangalan. Kaya sana sa ating bahay, kung ano yun na pangalan na ibigay sa Kanya, atin din po ibigay sa Kanya. Why? Because the name tells us the identity, the mission, and the destiny of a person. Okay? Okay pa sa inyo? Anyway, last two na lang tayo eh. Habaan ko pa kaunti. Okay lang? Hindi pa kayo tutulog? Okay. At pangalawa po na napakahalaga din sa Ebanghelyo ay yung kahalagahan sa pananahimik. The importance of silence in our life. Napansin niyo, di ba sa Ebanghelyo, nung nagpakita ang Anghel Gabriel kay Zacarias, nung siya ay nag-alay ng kamanyang, sinabihan siya, magkaroon kayo ng anak. At anong tanong niya? Teka, paano mangyari ito? Ang tanda ko na at ang aking asawa ay matanda rin. Ano ang sabi ng anghel? Oo, matupad yan, pero dahil hindi ka naniwala, ngayon, ikaw ay magiging akala ko, katulad sinabi ko kagabi, magiging pilay. Tapos walang reaction. No, magiging pipi ka, ibig sabihin hindi ka makapagsalita. Kapag hindi ka kasi nagsasalita, ang ibig sabihin niyan, mananahimik ka. Totoo, hindi. Pag sabihin mo sa mga estudyante, tahimik, anong ibig sabihin? Huwag kang magsasalita. Binigay ng Diyos na yung mga araw na yun, hanggang isilang si San Juan ay magninilay si Zacarias sa kanyang pananahimik dahil hindi siya pwede magsalita. Ganyan pala tayo. Kailangan din nating magkaroon ng panahong manahimik sa ating buhay dahil sobra na ang ingay ng ating mundo. Totoo hindi? Minsan na mayroon ng mga tao na hindi makatanggal-tanggal ng ano yung nilalagay sa tenga? Earphone. Bakit? Hindi mo ba kaya makinig sa katahimikan? Dahil ang katahimikan ay importante sa ating buhay. Marami tayong mapagnilayan at matutuklasan sa buhay kapag tayo ay naniningay, nananahimik. Kaya kaming mga pare o mag-ilan sa inyo may tinatawag kaming recollection o retreat. Anong yung pinapagawa sa amin? Bawal magsalita.
Alam niyo sa aming buhay, nung malapit na kaming ma-ordain, 1 buwan kaming hindi pwedeng magsalita. Sa kainan, para kaming nag-aaway. Tinginan lang. Pero ang laki ng epekto kapag mayroon tayong oras para manahimik. Kaya sa araw na ito, sana matuto tayo unang-una, bigyan halaga ang pangalan ng isang tao. At ang pangalawa ay dapat magkaroon tayo ng panahon para manahimik, para magbinay, para pakinggan ang mga gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Amen. Tumayo po ang lahat.